Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York, God bless po sa inyong lahat. Kabanata 386. Sa oras na ito, ngumiti si Gregory Clark sa madla at sinabi, "Bueno, hahayaan ko lang na sila na mismo ang mag-ayos niyan. Siyempre, masisiyahan akong gawin ito. Gayunpaman, dahil ang pangunahing paksa ngayon ay ang medical seminar, magpatuloy na tayo ngayon. Sige, i-welcome na natin si Director Carlson na magbibigay ng lecture. Please." Isa talagang karangalan para sa amin na lumahok sa makasaysayang sandaling ito sa medical profession. Sumabog ang hiyawan sa madla. Pagkatapos ay naglakad si Jensen Carlson papunta sa podium at sinimulang e-play ang video. Habang naka-play ito, pinaliwanag niya, "Mga minamahal kong hinalinhan sa medical profession, sobrang matagumpay ang eksperimento ko sa pagkakataong ito. Ang resulta ng eksperimento ay nagpapahiwatig ng isang bagay, iyon ay, hanggat ang regeneration ng mga cardiomyocytes ay pinabili sa pamamagitan ng technical na paraan, ang mga bagong cell ay kayang palitan ang mga necrotic cell. Kung kaya, ang mga problema ng myocarditis ay kaya ng lutecin. Tulad ng pagkakaroon ng skin necrosis, kakailanganin mong alisin ang balat at hintayin lumaki ito. Mayroon silang parehong konsepto. Siyempre, kung damay dito ang puso, tiyak na nangangailangan ito ng mas sopistikadong teknolohiya, at mas partikular na mga gamot at iba pa. May general document sa harap ninyong lahat. Pwede nyo itong basahin at maiintindihan nyo ang aking pilosopiya. Kinuha ng lahat ang dokumento sa kanilang harapan at tiningnan ito. Habang binabasa nila ang dokumento, mas hinahangaan nila si Jensen. Henyo. Isa talagang henyo ang taong ito. Paano siya nakaisip ng ganitong napakahusay na ideya at nagawa itong katotohanan? Masasabi lamang na ang mga talento ay palaging lumalabas mula sa henerasyon ay nahigitan pa ang mas matandang henerasyon. Ang mga nakamit ng binatang ito sa medisina ay totoong mas mahusay kaysa sa lahat na nandoon. Puno rin ng paghanga kay Jensen ang ilang mga awtoridad na nag-aaral ng sakit sa puso. Kung isang ekspertong may karanasan at nag-aral ng sakit sa puso ng mga dekada ang nagmungkahing gamitin ang konseptong ito at ipatupad, hindi magtataka ang lahat. Ngunit ilang taon si Jensen. Wala pang 5 taon mula nang magtapos siya sa medical school. Isang record ang makamit ito sa loob ng 5 taon na hindi pa napag-aralan at hindi kailanman pag-aaralan ulit. Isang awtoridad sa sakit sa puso ang lumapit at nagbigay ng thumbs up. Sinabi niya pagkatapos, "Director Carlson, gusto kong pasalamatan ka sa ngalan ng lahat ng mga pasyenteng may sakit sa puso. Malaki ang iuunlad ng medisina dahil sa iyong nadiscover. Sa palagay ko ay dapat kang manalo ng Nobel Prize sa medisina sa taong ito." Oo. Ino-nominate ka namin sa taong ito. Ngumiti si Jensen at sinabi, "Salamat sa papuri sa akin. Masyado niyo akong pinupuri." Halos tumawa siya ng malakas, kahit sinabi niya iyon. Nobel Prize sa medisina. Kung tunay ngang makukuha niya ang award na iyon, ang kanyang katayuan sa mga Carlson ay magiging matatag sa hinaharap. Siguradong siya na ang susunod na master ng mga Carlson. Siya rin ang magiging nangungunang figure sa medical profession sa country age. Masasabi lamang kapag nagwagi siya sa Nobel Prize sa medisina, pareho siyang magkakaroon ng katanyagan at kayamanan. Ang galing ni Senior Carlson. Meron siyang ganoong mga achievement sa medisina sa murang edad. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Ella na magsalita. Kalaunan ay obses siya sa medisina. Gayunpaman, ang mga teorya at practices na nilagay sa mga dokumentong nasa harap niya ay pinahilo siya. Tumingin din si Harvey sa mga dokumento sa oras na ito. Panay ang pagsimangot niya dahil pakiramdam niya ay pamilyar siya sa impormasyong nasa loob nito. Nang makita niya ang mga huling datos, tumingin siya kay Ella at sinabi, "Ella, kung may kukuha ng mga resulta ng ibang tao at aangkinin ito, normal ba ito sa inyong circle?" Ang pagkuha ng mga resulta ng ibang tao at angkinin ito. Ito ang pinakawalang hiya na pwedeng gawin sa medical profession namin. Subalit, iilan ang nang-ahas na gawin ito, sapagkat sa sandaling mabunyag siya, masisira nito ang kanyang karera. Walang malay na sinabi ni Ella, "Anong mali?"
May problema sa dokumentong ito. Bahagyang sinabi ni Harvey, pamilyar ako sa impormasyong nasa mga dokumento. Swish! Sa sandaling ito, halos lahat ng mga mata ay nakatingin kay Harvey. Sino ang brat na ito? May mali ba? Maaari kang magsalita. Ano ang ibig niyang sabihin sa pamilyar na impormasyon? Ano ang sinasabi ng karaniwang taong ito? Kabanata 387. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Jensen Carlson na nasa podium at nayayamot siya. Gayunpaman, tinagaw niya ang kanyang mga card malapit sa kanyang dibdib. Hindi siya masyadong nagsalita sa sandaling ito. Ella, sino ang lalaking ito? Paano siya nagsasalita ng kalokohan dito? Hindi niya kaya alam kung gaano ito kapormal at kaseryoso. Hindi masayang sinabi ni Gregory Clark sa hindi kalayuan. Anong nangyayari? Ayos lang para kay Ella Graves na magdala ng lalaki dito. Hindi siya nagtanong pa. Gayunpaman, pinahiwatig ng lalaking ito na nagnakaw siya ng mga resulta ng ibang tao at inangkin ito noong una. Pumunta ba siya rito para gumawa ng gulo? Galit na galit si Gregory sa sandaling ito. Hindi siya dapat nagsasalita ng kalokohan, lalo na sa makasaysayang sandaling ito. Posibleng napakaseryoso ng kahihinatnan nito. Gagawin din ito ang formal na sandali na dapat maging isang magandang kwento ng isang katawa-tawa. Ano ang problema ng binatang ito? Mukhang hindi ka nagtatrabaho sa medical profession. Kung ganoon ka lang magsalita, pwede kang kasuhan ni Director Carlson ng paninirang puri anumang oras, alam mo ba yon? Binata, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag kang zat-zat ng zat-zat. Pilasan mo at humingi ka ng tawad kay Dr. Carlson. Kung hindi mabait si Dr. Carlson, baka tumawag na kami ng security para palayasin ka ngayon. Lumabas ang mga akusasyon kung saan man sa sandaling ito. Meron ding ilang mga batang doktor na tumitig kay Harvey at tiningnan siya ng mabuti nang lumakad sila na para bang kikilos kapag hindi sila sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, si Jensen ay nagmula sa isang medical family at nag-aral sa ilalim ng kamay ng santo ng Provincial People's Hospital, si Gregory Clark. Maraming mga tao ang pumanig sa kanya. Bahagyang nakasimangot si Gregory nang makita ang eksenang ito. Lumapit siya at umubo. At sinabi niya, Ella, hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa kaibigan mo. Hindi namin siya tinatanggap ngayon. Pakisabi sa kanya na umalis na. Natakot din si Gregory na palalain ang sitwasyon, magalang pa rin siyang nagsasalita sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi na magalang ang iba pang mga doktor. Ang mga nais na bulahin ni Jensen ay nagsimulang itulak si Harvey at pinilit siyang palayasin sa lugar na ito na para bang babaliin nila ang mga binti niya kung hindi siya umalis. Sumimangot si Harvey. Sa una ay wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa imbitasyon ni Ella, hindi siya magiging interesadong dumalo sa di umano'y medical seminar na ito. Gayunpaman, nagalit si Harvey sa sandaling ito dahil may nagtutulak sa kanya. Muli niyang tiningnan ang mga dokumentong hawak niya, at malamig na sinabi, sa mga nagdaang taon, kahit na ang mga nagnanakaw ng mga research results ng ibang tao at aangkinin ito ay pinupuri ng napakaraming tao. Kayong mga tao sa medical profession ay hindi makatuwiran. Hindi ba kayo nahihiya? Si Gregory na sa una ay kalmado ay malamig na sinabi sa sandaling ito, Binata, dapat kang maging responsable para sa iyong kalokohan. Gayunpaman, hindi nagsalita si Ella. Mabilis niyang binalikan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay bumulong siya, Harvey, anong mali sa impormasyong nasa dokumentong ito? Hindi alam ni Ella kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito at kung bakit siya magtitiwala sa isang karaniwang tao. Naramdaman lamang niyang siguradong may mga dahilan si Harvey para sabihin ang mga iyon. Sobrang sama ng loob ni Jensen nang makita ang eksenang ito. Ang babaeng gusto niya ay naniniwala sa mga salita ng isang karaniwang tao. Siya ay isang kilalang batang talentado sa medical profession sa Southlight. Anong tingin sa kanya ng babaeng ito? Tumingin si Harvey kay Ella at sinabi, huwag nating pag-usapan ang accuracy ng konseptong ito. Pero kung tama ang naalala ko, may parehong research na ginawa 5 taon na ang nakakaraan, di ba? At saka, malaki ang effort na binuhos ng taong iyon sa proyektong ito.
Hindi ko maintindihan kung paano ito biglang naging research results ng ibang tao. Ha? Anong ibig niyang sabihin? Inaakusahan ba niya si Jensen na nagnakaw ng mga research results ng ibang tao? Higit sa lahat, nagsasalita siyang para bang ito ang totoo. Nagkagulo ang mga tao sa isang iglap. Maraming tao ang pinag-usapan ito. Isang seryosong pagkakasala ang academic fraud. Gumawa lang ang binatang ito ngayon ng tagilid na akusasyon. Gayunpaman, nakaturo siya kay Jensen at sinasabing ninakaw niya ang tagumpay sa research ng ibang tao ngayon. Tila ang bagay na ito ay hindi maaayos ngayon. Kabanata 388. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Gregory Clark. Malamig niyang sinabi sa sandaling ito, "Anong ibig mong sabihin, binata? Sinasabi mo bang ninakaw ni Jensen Carlson ang research results ng ibang tao? Mas mabuti kung mag-iisip ka ng mabuti bago ka magsalita." Tinulungan ko siyang makipag-coordinate noong na-set up niya ang research project 5 taon na ang nakakaraan. Sa unang araw ng pag-set up ng proyekto, sinuri ko rin ang impormasyon sa database. Wala namang gumawa ng similar research. Ako, si Gregory Clark, ay meron pa ring tiyak na katayuan sa medical profession sa country age. Itataya ko ang aking reputasyon para sa kanya. Totoo ang mga resulta. Pinanood ko rin si Jensen na unti-unting makuha ang mga medical results. Ang lahat ng mga nangungunang figure ngayon ay alam na ang pinakaayaw ko ang medical falsification sa buong buhay ko. Kapag nalaman ko ito, hindi ko pakakawala ng mga ganitong tao. Maraming mga doktor sa paligid ang tumango agad pagkasabi niya nito. Masyadong mataas ang katayuan ni Gregory sa medical profession. Sikat rin siya maging sa labas ng bansa. Kaya't ayaw na ayaw niyang tinatarantado ng ibang mga doktor ang medical profession na ito. Nagkaroon siya ng ganitong ugali. Pinakakinamumuhian niya ang academic fraud sapagkat makakasama ito sa maraming pasyente. Personal niyang inayos si Jensen na kanyang apprentice. Marahil ay mayroong marangal na medical ethics si Jensen sa ilalim ng kanyang impluensya. Paanong posible na magkamkam o magnakaw siya ng research results ng iba? Sa sandaling ito, bumalik din ang diwa ni Ella Graves. Medyo nahiya siya sa pagiging tuliro niya ngayon lang. Marahan niyang hinila si Harvey York sa sandaling ito at sinabi sa mahinang boses, "Harvey, hindi ka talaga dapat nagsasalita ng kalokohan sa bagay na ito." Si Senior Carlson ang pinakatangi-tanging descendant ng mga Carlson sa provincial town. Ang mga Carlson ay isang medical family, na may mga achievements na pwedeng itala sa mga salaysay ng country age. Hindi na kailangan ng ganoong pamilya na gumawa ng fraud para sa isang maliit na bagay. Kapag gusto kanilang managot, natatakot akong gulo ang dadalhin nito sa iyo. Medyo nagsisi si Ella pagkasabi nito. Dalawa ang dahilan niya kung bakit nais niyang dalhin si Harvey sa medical seminar ngayon. Una, matagal na nang huli niyang nakita si Harvey at pangalawa ay nais niyang makasama siya ng ilang oras nang silang dalawa lang. Sa kabilang banda, nais niyang ipaalam kay Jensen na mayroon na siyang ibang gusto, at gusto niyang tumigil na siya sa panggugulo sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya sukat akalaing gagawa si Harvey ng ganoong kaguluhan sa pagdalo niya sa medical seminar. Kahit na gaano ka makapangyarihan at kahusay si Harvey, hindi na kailangang e-offend si Jensen. Sapagkat ang pag-offend kay Jensen ay nangangahulugang pag-offend sa buong mga Carlson, at maging sa buong medical profession sa Southlight. Nakakapangilabot ang kahihinatnan. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan, mahinahong sinabi ni Harvey. Napatigil si Ella. Tiningnan niya si Harvey at sinabi, "Maniniwala ako sa iyo kung mayroon kang ebidensya." Tumingin si Harvey kay Ella. Hindi niya namalayang hinimas-himas ang ulo nito. Nasabi lamang niya ng sobrang bait ni Ella. Banayad siya na parang tubig. Ang sinumang lalaking makilala niya ay siguradong maaakit sa kanya. Kalaunan ay wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Pwede niyang hayaan si Jensen na nakawin ang research success ng ibang tao at hindi ito pinansin. Gayunpaman, ang gamitin ito para lokohin at akitin si Ella ay tila bahagi ng plano ni Jensen. Hindi ito matanggap ni Harvey. Kung tutuusin, sa kanyang pananaw, mabuti niyang kaibigan si Ella,
hindi niya kayang panoorin lamang na niloloko si Ella nito. Sobrang nakakakilabot ng hitsura ni Jensen matapos makita ang mga galaw ni Harvey. Gayunpaman, hindi siya katulad ng ordinaryong tao, magaling niya iyong tinago sa ngayon. Ngumiti siya sa podium at sinabi, "Mr. York, alam kong may crush ka sa junior ko, si Ella. Sinusubukan mong habulin at gustong kunin ang kanyang pansin. Tulad ng kasabihan, ang mga magagandang babae ay hinahabol ng mga lalaki, hindi ito malaking bagay noong una, at naiintindihan ito ng lahat. Subalit, zat-zat ka ng zat-zat at naninirang puri sa ibang tao para ligawan siya at ipakita ang iyong kakayahan. Sa palagay mo ba ay magagawa mong makuha ang pansin ni Junior Ella? Karaniwang tao ka lang tutuusin. May alam ka ba sa medisina? May alam ka bang medical skills? So fraud ba ito dahil lang sinabi ng isang ordinaryong taong tulad mo na fraud ito? Nakakatawa, pwede kitang pagbintangang magnanakaw. Kaya bakit hindi makulong? Natawa ang mga tao sa oras na natapos na ni Jensen ang kanyang mga sinabi. Talagang kamangha-mangha si Dr. Carlson, nagawa niyang sagutin ang binatang itong lumabas mula sa kung saan man gamit ang kanyang mga salita at hindi siya pinaimik. Kabanata 389. Tila nagsabi ng napakalaking kasinungalingan ang brat na ito dahil sinusubukan niyang kunin ang pansin ni Ella Graves. Gayunpaman, naisip ba niyang ang medical profession ay isang lugar na pwede magsalita at humusga ang isang outsider kung kailan niya gusto? Hindi napigilan si Harvey York ng momentum ni Jensen. Sa halip, ngumiti siya at malayang sinabi, "Nabasa ko lang naman ang research project ni Dr. Carlson mula sa simula hanggang katapusan. Napansin mo bang may problema sa dokumentong ito? Ang mga academic materials at texts na binanggit sa kamangha-manghang obra maestrang ito ay mula sa 5 taon na ang nakalipas. Walang data sa nakaraang 5 taon. Kaya ko lang sabihin na bobo talaga siya. Kahit na gusto niyang nakawin ang mga research results ng ibang tao, dapat binago niya ang mga cited documents at material sa mga recent documents, di ba? Subalit, kaya niya ginawa ito ay dahil hindi niya masyadong alam mismo ang tungkol sa research project. Natatakot siyang mawawala ng saysay ang mga texts kapag binago ang mga cited documents. Bueno, aaminin kong hindi maayos magtrabaho si Dr. Carlson sa pagnanakaw ng mga research results ng ibang tao. Sa akademya, ang feasibility paper na kumakatawan sa mga resulta ay tiyak na kinakailangan upang may publish ang mga naturang research results. Ang mga ganoong papel sa karaniwang kinakailangang mag-cite ng maraming literature at materials. Kailangang banggitin ang source, ang taon ng artikulo, at ang pangalan ng orihinal na may akda sa pag-cite nito. Mahirap ding baguhin ang mga nasabing cited documents materials. Hindi may iwasang magkamali sa sandaling ito ay nabago. Talagang nagawa nito ang maraming eksperto at doktor na magkatinginan sa isa't isa nang ituro ni Harvey ang problemang ito. Sa point of view na ito, tila may ilang mga problema ang research paper na ito. Karaniwan ang mga research paper na na-publish sa taong ito ay may ilang mga references sa literatures at mga reports sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, tila medyo kakaiba ito dahil hindi ginamit sa report ni Jensen Carlson ang puntong ito. Galit na galit si Gregory Clark sa sandaling ito matapos makita ang kakaibang ekspresyon ng lahat. Maraming taon na siyang nagtatrabaho sa medical profession. Kilala siya bilang kamay ng santo at wala siyang naging estudyanteng namik ng mga dokumento. Pinugol niya ang buong gabing makipagtalakayan kay Jensen noong una niyang na-set up ang research project. Malaki ang inaasahan niya sa proyekto ni Jensen. Sa sandaling ito, sinisiraan siya ng isang ordinaryong tao, isang brat na lumabas mula kung saan. Paano niya ito tatanggapin? Samantala, hindi mapigilan ni Gregory ang sumigaw, "Brat, talagang sumusobra ka na. Napaka-normal ang magtrabaho sa medical research behind closed doors loob ng maraming taon o kahit higit pa sa 10 taon. Maraming data collection ang ginagawa bago simulan ng research. Isa kang ordinaryong taong walang alam. Ginagawa mo pa itong dahilan para akusahan si Jensen. Walang hiya ka talaga. Mabuti pang magpakita ka sa akin ng matibay na ebidensya. Kung kaya mong gawin iyon, palalayasin ko si Jensen."
Kung hindi mo magagawa, gusto kong humingi ka ng tawad kay Jensen sa mainstream media ng country age. Kung hindi kakasuhan ka namin para sa paninirang puri. Wow! Nagkagulo ang madla nang matapos si Gregory sa kanyang mga sinabi. Galit na galit si Gregory. Kaya, marahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Kung hindi, sa kanyang katayuan, bakit siya magsasabi ng mga ganyang bagay? Oo. Brat, sabihin mo lang sa akin kung meron kang anumang matibay na ebidensya. Wala kang ebidensya at nagsasalita ka pa rin ng kalokohan dito. Sa palagay mo ba na kaming mga doktor, ay hindi gugulpi ng mga tao? Sa palagay ko, paano ito maiintindihan ng isang ordinaryong tao? Nakakamangha na ang kakayahang makita ang taon ng literature. Brat, kung ako sa iyo ay maging disenteng lalaki ka, bilasan mo at humingi ka ng tawad kay Dr. Carlson ngayon. Maawain si Dr. Carlson. Pwede kanyang patawarin. Kung hindi, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya sa mainstream media. Isa itong kahihiyan. Sa sandaling ito, malamig na ngumiti si Harvey at tumingin kay Jensen. Sinabi niya pagkatapos, sigurado ka bang gusto mong ituro ko ang mga kamalian sa iyong report at thesis? Tumibok ang puso ni Jensen. Gayunpaman, hindi niya binago ang kanyang ekspresyon at sinabi, okay. Gusto kong makita kung anong mga mali ang maituturo ng isang ordinaryong taong tulad mo.